pagiging makadiyos, ang pagiging espiritual ay dapat nagbubunga ng kagandahang asal. At ang dapat pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon ay nagpapatibay, nagpapaganda ng relasyon ng mga tao, hindi naglalayo sa isa't isa. At isa sa mga napakabilis sumira ng mga samahan ay ang mga pangungutang at lalong-lalo ang hindi pagbabayad. Borrowing could destroy friendships and testimony and even separate people. Kaya nga meron nga mga matatalik na magkakaibigan, magkakamag-anak, biglang naging till death do us part. Yung pala ay utang lang ang maghihiwalay sa kanila. Ang pag-aaral po natin ngayon, isang paglalapat ng katurungan ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay para magkaroon tayo ng mataas na uri ng pamumuhay at patuloy na magandang samahan. Prescription for borrowers. O ano ba ang payo, ano ba ang mga iniluluhog at ipinakikiusap at itinuturo sa mga nanghihiram, lalo na yung mga nangungutang. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami pinahihiram mo ng buhay at lahat naman ng magagandang bagay na aming tinatamasa ay hiram lang po sa inyo. Turuan nyo kami na umasal ng tama at kung kami tama, salamat Panginoon sa patuloy na pagpapaganda nyo pa na aming mga ugali at nawa kami naman maging blessing sa kapwa namin. May your wisdom set us free and may your wisdom be our guide. Enrich our lives, the very details of daily life with the power of your word. Lord, be our speaker, teach us, empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Amen. Prescription for borrowers. Unang-una, avoid borrowing. Ito ang unang-unang dapat natin na ginagawang pamantayan sa buhay hanggat maiiwasan yung panghihiram, lalo pangungutang, iwasan. At kung hindi naman maiwasan, avoid borrowing habitually. Yung nagiging lagi na lang una nating solusyon sa pangangailangan, manghiram, mangutang, umasa sa iba. Borrow only out of necessity. Borrow only necessary things. Ang hinihiram lang ng tao, yung hindi siya mabubuhay pag hindi siya nagkaroon sa oras na yon, kailangan niya. O kaya ay kailangan niya para magkaroon siya ng puhunan o pang negosyo at mapaunlad niya ang kanyang buhay. Hindi hinihiram yung alahas. Mabubuhay ka naman kahit walang nakasabit na alahas sa iyong katawan. Hindi hinihiram yung magandang damit. Kung wala ka nun, edi kung ano yung damit ang isuot mo. Hindi nangihiram ng pera para mag-party, mag-birthday party, mag-debut, mag-engranding kasalan na hindi naman kaya. Kasi pwede ka namang ikasal kahit sa ilalim ng hagdan sa City Hall. Ganun pa rin yun. I-honor pa rin ng Diyos ang kasal. Hindi yung magsisimula kayo ng first day of your marriage, sa kalubog kayo at nakabaon sa utang. Hindi pinangungutang yung pampapa-extension, pampaganda ng bahay kung wala ka namang pera at mabubuhay ka naman kahit nasa malaking Tupperware. Maraming utang ang tao na hindi kailangan, kaya nagkakalubog-lubog sa buhay. Borrowing is very risky. Inilalagay mo ang sarili mo sa sobrang peligro pag nangungutang ka. Proverbs 22:27, if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Totoo yun. Mangungutang ka at hindi ka makabayad, pati higaan mo, maibabayad mo. Friendship, dignity, chance to borrow again will be snatched from under your back pagka ikaw ay hindi makabayad. So before you borrow, you ask this, is it necessary? Kailangan ba talaga? Is it a matter of life and death? Is it for investment or production? Or just for vanity or for consumption? Pwedeng inuutang yung puhunan, lalo kung pinag-aralan mo yung negosyo mo at kaya mong paandarin at bibigyan mo talaga ng pansin at bibigyan mo ng best effort. Pero yung para lamang added consumption, inuutang pa habang maiksi ang kumot, sabi ng matatanda, dapat matutong mamaluktot. Pahiram naman ng kotse. Bakit mo kailangan mahiram ng kotse? Kung may paka nga, pwede ka maglakad, pwede kang sumakay sa tren, sa tricycle, sa bus. Ba't ka manghiram ng kotse nang may kotse? Tapos naibangga mo, nakasagasa ka pa ng tao, kaya mong ipagamot, kaya mong ipagawaan sa sakyan. Yung ikakasal, wala kang puting kotse, edi pula. Sino ba may sabing dapat puti yan? Tapos nanghihiram ka, abala ka ng kapwa. Di ba? Mabuti na lang kung may nagvo-volunteer, o hiramin mo yung kotse ko. Kaya nung araw may bibili ng isang kotse na puti. Sabi agad nung kanyang kaibigan, wag na wag kang bibili ng kotse puti. Bakit? Hindi titigilang hiramin ng mga tao yan sa kasalan. Mapeperhuisyo
ang buhay mo. Pahiram naman ang vacation house ninyo sa Baguio. Abay, kung wala kang vacation house, di mo ka magbakasyon. Hindi ka naman mamamatay, no? Pahiram naman ng designer bag, may party akong pupuntahan. Diba? Pahiram ng ganito, pamporma. Meron pa nga ako nabasa nung araw, high school literature, yung The Necklace. Nang hirap siya ng pagkamahal-mahal na kwintas. Ang mahal talaga. Tapos nawala. Alam nyo, talagang nagkabaon-baon sila dahil pinalitan nila yon. Ipinalit nila, hindi alam nung may-ari, ang ibinilik sa kanya, iba ng kwintas na ang mahal-mahal din. Pero nagkagulo-gulo yung buhay itong pamilyang to na nanghiram at nagsoli ng iba na. Para lang malaman later, yung palang naiwala niya, fancy. At siyempre, binayad niya yung totoo, nagkagulo-gulo yung buhay nila. And that story stuck in my mind. Yung leg mo naman tatayo at hindi malalaglag yung ulo mo kung kahit walang kwintas eh. Bakit kailangang manghiram? Wala sa lugar ng mga pagpapahirap sa kapwa, pang-aabala at pagpapahirap sa sarili. No? At ito ang isang policy mga kapatid. Pag hindi nyo kayang palitan pag nawala o nasira, huwag nyong hiramin. Kasi pwede talagang mawala o masira. Pati ba naman blender ng kapitbahay, hihiramin mo pa. Ngat-ngatin mo na lang yung prutas. Total, marami ka namang bagang. No? Pwede mo naman yung ngat-ngatin. Huwag nang hinihiram yung ganyang mga bagay-bagay. Avoid borrowing repeatedly from the same person. Do not punish productive and fruitful people by repeatedly borrowing from them. Parang sinasabi mo, aha, matagumpay ka, mabunga ka, paparusahan kita, hindi kita titigilan ng kahihingi o kauutang. Do not be a parasite who kills its host, and do not be a constant burden to others. Kahit nga si Paul, missionary, nagdadala ng mensahe ng Diyos, sinika pa rin niya na hindi siya maging pabigat kahit doon sa mga may tungkulin na nga, nasuportahan siya eh. 2 Corinthians 11:9, I have kept myself from being a burden to you. So kung si Paul na may pautang na loob, nagturo ng kaligtasan, naligtas ang kaluluwa mo, naagaw ka sa impyerno, lumuwag ang buhay mo, nagkaroon ka ng kaliwanagan, karunungan, sabi nga niya, hindi ako nagpapabigat sa inyo. Yung pa bang wala namang naitanim na mabuti, tapos ikaw pa ang magpapabigat sa iyong kapwa? Kaya lagi mo itatanong, teka, may nagawa ka bang mabuti? Huy, sikat na sikat yung kamag-anak natin. Patulong tayo na gawin ito, gawin yun. Teka, tumulong ka ba sa pagpapasikat sa kanya? Ngayon kung hindi, wala kang karapatang makipitas-pitas sa bunga niya. Marami kasing hindi nakikitulong sa oras ng taniman. Sa anihan, nandun lahat. Mga wala naman silang karapatan para ibalandra yung mga katawan nila doon at mang-abala ng kapwa. Do not covet a hard-working farmer's harvest, especially if you did not help in the planting season. Avoid compromising yourself when you borrow. Your dignity, your safety. Siyempre, ang tao nanghihiram, inilalagay ang sarili niya sa panganib. Every act of borrowing is self-demoting. Tatandaan natin yan. Mahirap gumawa ng kaprasong monumento sa iyong pangalan, sa iyong pagkatao, sa iyong dignidad. Mahirap gumawa ng lugar sa lipunan na ikay ginagalang at pinapahalagahan. Pero bawat isang pangungutang, kung ilang baitan ng nahakbang ang naakyat mo sa hagdan ng lipunan, tuwing nangungutang ka, bumababa ka doon ng isang baitang. At kung minsan mga kahit nabayaran mo na yon, hindi pa rin nalilimot ng mga taong nangutang ka sa kanila. Kaya mas less yung pangungutang, lalong mabuti. Marami mga credit card companies na hihirapang maningil. Kasi yung mga tao, bili ng bili, swipe ng swipe, wala naman palang ibabayad. Dumadali kasing mangutang pag may credit card, kaya kung wala kang pambayad. Kaya marami nga, nakaabang na yung mga maniningil ng mga credit card sa kanilang mga pintuan dahil talagang hahagisan na nila ng lambat itong nangutang ng nangutang at tapos ayaw magbayad, tago ng tago. Pagka wala kang ibabayad, huwag mong uutangin. Proverbs 22:7, the borrower is servant to the lender. Kahit na kupas na yung damit mo, basta malinis, lumang-luma na yung gamit mo pero umaandar pa, at hindi mo utang, daig mo pa yung nagniningning at kaya ganda-ganda ng baro, tapos utang naman. Do not borrow from someone under your authority. Bad taste yun. Kung kayo'y boss, nangungutang kayo doon sa clerk, nangungutang kayo doon sa inyong mga tauhan, siyempre pautangin kayo dahil meron kayo otoridad. But you could be corrupted. Later on, low quality na yung trabaho nila, pa-absent sila, hindi mo na masita, kasi may utang ka sa kanya. Do not borrow from someone who has romantic interest in you. Ma'am niya, ikaw na yung bayad nun.
Kaya hindi ka dapat nangungutang sa mga nanliligaw sa'yo, may mga gusto sa'yo. May gusto sa anak mo, tapos nang inuutangan mo, sino ngayon ang bayad niyan? Kailangan nag-exercise tayo ng pagtitimpi, pagpipigil sa kagustuhan natin gumastos ng gumastos. Borrow only what you can pay. Pag hindi mo naman kayang bayaran at wala ka naman talagang planong ibayad, hingin mo na lang. Baka mas magtagal pa yung relasyon nyo, wala ka mo kung lakas ng loob umutang sa'yo kasi wala naman akong alam na maibabayad ko, pero gipit na gipit ako, pwede bang humingi sa'yo? Mas maganda pa yung usapan yung malinaw. Pero kamo kung sakali namang ako'y palarin at magkaroon, di bibigyan din kita, hindi bayad kasi hiningi ko to. Pag nagkaroon ako, bibigyan din kita para makasuklihan ko yung kabutihan. O kaya kung uutang ka ng malaki, konti lang ang kaya mong bayaran, sabihin mo, yung 20% lang ang talagang may plano kung kaya kong bayaran. Yung 80% high risk. Kung sakasakali, tsaka kita babayaran. Pero kung nakabayad ka na ng 20, alam niya yun na yung 80 pinag-usapan ninyo na medyo high risk, hindi niya masyadong inaasahan. And remember this, a godly borrower has a payment plan, has a payment schedule. Pagka uutang kayo, uutang sana ako sa iyo ng 10,000, babayaran ko sa katapusan. Katapusan ng mundo o katapusan ng Mayo? Kailangan kasi malinaw, kasi iba talagang katapusan pala ng mundo ang bayaran. Hindi sinasabi kung kailan. Kaya babayaran kita sa May, no? Pag May pagkakataon, hindi malinaw. Kaya kung uutang ka, etong bala kong bayad, 3 hulog sa ganito mga petsa, dahil nangungutang ka, kumisan nga yung pang inuutangan ng nahihiyang nagtatanong, kailan ka magbabayad? Nababaligtad yung pang inaabala at inuutangan ang nakikiramdam kung kailan siya babayaran. Tama ba yon? Ngayon, kung wala ka talagang kaya, remember, life and death, for health, for emergency, for investment, for improving your life, tas yun ang mga pwedeng utangin na hindi nakakahiya. O kaya, kung wala ka talagang kakaya na magbayad, pero gusto mong gawin yon, edi hingin mo na lang, baka naman ibigay sa'yo. Pero ang pinakamabuti nun, aminin mo, nangihiram ako ngayon, pero wala talaga akong malinaw na pagkukunan. Alam niyo naman kasi mga nangihiram, parang kayang-kaya nila magbayad. Gusto kong kumuha ng pwesto sa palengke. Manghihiram sana ako sa'yo ng 50,000. Ang lakas ng mga tinda ngayon Ang laki ng kinikita ng pinsan ko, ang laki ng kinikita ng kumari ko. Yun kaya sinasabi sa'yo para dalian ang pagpapahiram sa kanya. Pero oras na napahiram mo na, ang tumal pala sa palengke, biglang naiba na yung kwento. No? Biglang mahirap palang magbayad. Kaya nagkakasira-sira till death do us part. Hindi kamatayan na death na utang. Marami nagkakahiwalay na maganda dapat ang samahan dahil nag-utangan sila. So borrow under clear terms. What's the amount? What's your schedule of payment? Are you going to pay interest? Hindi ka man magbayad ng interest, dapat man lang magbayad ka ng cost of money. Kasi kung pinahiram ka niya ng 100,000, 5 years later mo binayaran, dapat marami ng kinitang interest sa bangko yun kung hindi niya ginagalaw. So, ang nangyari, dapat palitan mo man lang yun. Kasi yung 100,000 na hinira mo 5 years ago, ibabalik mo ngayon 100,000, then bilang for bilang, iba na yung nun. Purchasing power na iba na, bumaba na. Nalugi na yung nagpahiram sa'yo. So you, not the lender, clarify everything. Nahihiya naman, minsan aawa yung hinihiraman natin para magtanong. So, better put everything in writing and volunteer to do it. Write it yourself. Bakit kailangang isulat? May kopya siya, may kopya ikaw? Kasi ang mga mangungutang madalas magkasakit ng amnesia. Ano kaya talaga ang himala ng planetang ito na ang mga mangungutang biglang nagkakaroon ng sakit na kalimot? Nagkikita kayo sa kasalan, sa mga lamay, sa mga kung ano-ano mga party, yung mga mukha nyo nagkakadikit na habang humihiwa kayo ng lechon, hindi man lang sabihin, uy, hindi ko pa nakakalimutan yung utang ko sa'yo kahit 15 years ago na. Ikaw ngayon ang nakikiramdam, nalimutan na kaya niya. Ikaw ngayon ang kakaba-kaba, maniningil kaya ako, nahihiya ka pa ngayon. Madalas kasi yung nagpapautang pa ang nahihiya, imbes yung nangutang. And brothers and sisters, penalize yourself for being late or incomplete in payment. Pag sa bangko kayo nangutang at hindi tama yung bayad nyo, kulang-kulang, nagkaka-interest na naman yung hindi nabayaran na bahagi. Ngayon, yung mga tao, individual,
Kasi mo na-delay ang bayad ko, so dinagdagan ko na lang ng 1 kilong mangga, o at least meron kang pampalubag loob. Hindi pwedeng wala ka man lang pampakonsuelo. Kasi inaabala mo ang tao. And siyempre, the cardinal rule sa pangungutang, pay. Magbayad. Psalm 37:21, the wicked borrow and do not repay. Kasamaang tao pala yon, wickedness. Yung nanghiram at hindi nagsosole. Nangungutang at hindi nagbabayad. And may I add, pay on time, pay in full, and whenever possible, you volunteer to pay with interest, and pay cheerfully. Hindi yung habang inaabot mo yung bayad mo, nanginginig ang baba mo at lumuluha ka, kailangan pa namin mag-iina ito eh. Pero ibabayad mo. Matuwa ka na nakahiram ka kahit sandali. Kaya importante, mataas ang ating antas ng kagandahang asal. No? Halimbawa, sa mga magkakamag-anak, magkakapatid kayo, inutangan nyo na ng inutangan itong isang kapatid nyo. Pero may mamanahin naman kayong isang kaprasong lote, kaprasong bahay, o kung ano man. Pag nagmamanahan na, abay alalahanin nyo yung mga utang nyo at sabihin nyo sa iyong kapatid, alam mo, yung parte ko sa'yo na kasi nautang ko ng lahat, na-advance ko na. Pag na lang siya nag-volunteer at saka sabihin, hindi, hayaan mo, hati-hati pa rin tayo. At saka, but you must, as borrower, volunteer to give it up. Kasi, anong ibabayad mo? Yung iba magagalit pa. Selfish mo naman, ito na lang ang inaasahan kong natira sa amin. Oo nga, pero yung utang mo, paano? Kung gusto niya maging mabait, mabuti, choice niya yon. Pero huwag mong pilitin siya na maging mabuti siya sa'yo dahil yun lang nagtiwala, nagpautang, kabutihan na. And until paid, always acknowledge your debt. Huwag deadmahin ang utang. Huwag magtago. Kaya yung mga iba hindi na talaga makasulpot sa mga family reunion, hindi makapunta sa mga class reunion. Pag may pupuntahan, itatanong, pupunta ba si ganito? Kasi hindi na nila maipakita yung mukha dahil may utang sila. Pero alam niyo mga kapatid, kung talagang kayo naman ay inaalat at hindi kayo makapagbayad, yun lang lagi niyong sabihin, uy, hindi ko lang makaya pa, pero hindi ko talaga nalilimutan, priority talaga kita. Eh, kayang-kaya mong ipakita yung mukha mo sa ganun. Lalo't sincere ka, dapat naman sincere. Yung iba ayaw magpakita, ayaw banggitin, nahihiya raw. Eh kung talagang nahihiya ka, magpakatao. Sabihin, hindi mo lang makaya. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Or at least, sa salita. Kailangan daw, walang utang na nananatiling utang, bayaran yan. At kung hindi na babayaran, paulit-ulit, natanggapin, aminin, confess, I cannot pay, but I still, of course, am committed to pay. At sa ating mga nakakautang, be discreet. Do not needlessly expose your lender to more borrowers and to more beggars. Kung minsan may pulubi, gusto mong bigyan. Kaya lang nadadala ka, oras bigyan mo, biglang, huy, binigyan ako dito. Sabi, sisigaw pa, nagtatakbuhan yung may ibang pulubi, lalapit din sa'yo. Ay, hindi mo na kayang bigyang lahat. So, ang nangyayari, hindi ka lang ibibigay ever. Kasi nadadala ka. Meron naman nakautang na sa'yo, ipapamalita pa. Alam mo, nakautang ako kay anon. Maraming pera yon. Baka na kami kakailangan ka, utangan mo. Yung nagre-recruit pa, no? Maraming ganon. Pag may nagpautang sa inyo, ilihim nyo sa iba dahil sigurado uutangan din nila. Natatandaan ko nung high school, meron kaming project ng mga estudyante, tapos gagawa kami ng souvenir program na merong konting advertising space na itong space na to, binayaran ni ganon, ganyan. Meron akong isang in-approach na professor. Sabi niya, o sige, magdodonate ako yung worth na isang page, pero huwag niyo ilagay ang pangalan ko dyan. Takang-taka ako, ba't ayaw niyang ilagay? Eh, kaya ka nga nagbabayad para malagay yung pangalan mo doon. Sabi ko, bakit niyo po ayaw palagay yung pangalan niyo? Eh, magdodonate naman kayo. Sabi, di lahat ng gagawa ng souvenir program, pupunta na rin sa akin. Gusto ko lang kayong pagbigyan. Huwag na huwag niyong masasabi kahit kanino na nag-donate ako sa inyo. So, ganun, tungkulin natin yon sa mga tumutulong sa atin na panatilihing lihim ang pagtutulong nila dahil maraming tao talagang araw-araw ang hinahanap, sino kaya ang mautangan ngayong araw na ito? No? Sino kaya ang mabiktima? Kaya tuloy tumitigas ang loob natin kung minsan ayaw mo magbigay dahil maraming kasunod na hihingi. Be discreet. Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. And your utangan,
should be a secret. Ang inuutangan mo dapat, top secret yon. Kasi maaabala naman siya kung maraming lalapit. Bless your lender in every possible way. Pray for your lender. Dapat nga, habang hindi mo siya nababayaran, i-commit mo araw-araw, ipag-pray siya. At kung nakabayad ka na, gusto mong ituloy, ituloy mo. Pero kaya mong ituloy, at least habang hindi ka bayad, may tungkulin ka man lang, ipag-pray siya. Nanawa po, Panginoon, pagpalain mo siya, dumami ang kanyang mga kabuhayan para huwag niyang maalala akong singilin. Di ba? Yung huwag siyang magipit, dahil pag gipit na yan, siguradong ilalabas ang listahan ng mga nangutang at pupuntahang isa-isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, dahil mabait siya sa akin, no? And help your lender in many ways that you can. Offer your warm body as a living sacrifice. Bakit hindi mo hugasan ang kotse niya? Putulan ng kanyang mga damo. Tumulong pag may mga handaan siya dahil maraming paraan ng pagsukli ng kabutihan ng ating kapwa. Hindi ka lang take ng take, lalo't wala ka namang tanim. Ngayon kuminsan, sige, may kapraso ka namang tanim. Once upon a time, nabigyan mo siya ng isang lata ng kondensadang gatas. Once upon a time, napalagaan sa'yo ng nanay niya yung anak dahil nagsine o may pinasyalan. Pero siguro naman sa dami ng kabutihang nagawa sa'yo, sobra ng bayad yun. Huwag mo nang asahan na lagi kang babayaran dahil matagal ng bayad at binibigyan ka lang patuloy dahil mabait lang at gusto lang magbigay pero hindi nagbabayad dahil sobra na. Kumpisa naman kasi tayo, may kapraso lang tayo nagawa, sandaling-sandali ng panahon. Hindi na natin matapos-tapos na ungkatin yun. Para lang tayo patuloy na tumanggap ng walang hanggang utang na loob. Dapat din, nakakalaya yung mga tinulungan natin sa pagtanaw ng utang na loob, lalo't napakarami na naman nilang sinukli. Hindi natin ginagawang obligasyon sa mga tao. And, if you really cannot pay, be formal, ask for indefinite moratorium. Sabi mo, alam mo talagang wala akong makitang paraan para kita bayaran in the next year or 2 or 3. Pero tandaan mo, hindi ko ito lilimutin. Ipanalangin mo rin ako. At pag nakabangon ako, babalikan kita, babayaran kita. Pero for now, pwede ba limutin mo muna yan para huwag magkaroon ng istorbo sa relasyon natin, para mawala ng irritant? Ituring mo muna wala akong utang para tuloy yung friendship natin, tuloy yung samahan natin. Pero tandaan mo, hindi ko lilimutin na may pananagutan ako sa'yo. Dahil maraming tumutulong sa atin, dapat natin silang i-bless. Hindi yung ang naging sukli, nag-alala sila, nag-isip, ninervyos, at nainip, hanggang nagalit pa, ipananagutan natin yon. Philippians 4:14 and 19, Paul says, "It was good of you to share in my troubles, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." So ito ang sukli natin to all people who share our troubles. Ewan ko kung meron sa inyo ngayon dyan na sinasabi nyo, may iniisip kayong tao ngayon na may utang sa inyo, sabi nyo, wish you were here. No? Yung, sana nadidinig niya to. Pero dapat din, internalize natin to sa ating sarili. Kasi kung minsan, may mga taong talagang nalimutan na nila na may utang sila. Yung talagang nalimutan. So mag-isip-isip din tayo ngayon, baka naman akala nyo yung mensahe para sa iba. Yung pala talagang para sa sarili, kasi meron din tayong nalilimutang bayad-bayaran. So huwag dadalain, huwag gagalitin, huwag ubusin ang dugo ng nagpapahiram. Be gentle. At meron pang isang mga kapatid na paalala, umiwas kayong magsangla. Magsasangla kayo lalo ng bahay at lupa. Kung meron kayong kailangang isangla, may bukid, yun ang unahin yung isangla. Merong kung anong lote, pero pinakamahirap yung bahay mo na tinitirhan mo, tapos ngayon iniilit, hindi ka makapasok sa sarili mong bahay, napakasakit nun. So kung meron ka pang pwedeng isangla bukod sa residence, yun na lang ang residence ang ikip mo, mawala na lahat yung iba, mukhang tuloy pa rin ang buhay mo sa buong barangay kasi nandun ka pa rin sa bahay mo, pero oras na doon ka na nawala, damang-dama, no, yung dagok ng kapalaran. Kaya kung may isasangla, huwag muna yung bahay at lupa. In fact, avoid na magsangla. Mabuti pa ibenta nyo na. Kasi kung isasangla ninyo ang inyong bahay at lupa, wala naman kayong tiyak na pambayad, wala namang umaandar na negosyong kikitaan nyo para nyo matubos, yung utang yung 1 million, after 3 years, 4 million na yon.
After another year, talagang nagkalubog-lubog na kayo, kahit idagdag nyo pa yung kaluluwa nyo, kulang pa rin sa bayad. Sa kaliit-liit na halaga na wala yung property ninyo, at buwan-buwan tumatanggap kayo ng sulat na pasakit ng pasakit at pahapdi ng pahapdi ang mga salita. Alam niyo naman, syempre, maganda lang yung mga letter niyan, mga kung ano, habang you are paying well, oras na hindi ka na nagbabayad, puro threat na yan. May mga abogado, may mga nakamotorsiklong nakaitim na naghihintay sa gate mo para ka talaga kalagkarin patungo sa bayaran. So, mabuti pa, ibenta nyo na lang sa simula. Baka malaki-laki pa kitain nyo. Kesa magsasangla ka, tapos hindi mo na rin matubos-tubos sa kaliit-liit na halaga na wala yung buong property. And let us raise children in the highest ethical level. Hindi masamang mangutang kung life and death, for health, pang negosyo, panghanap buhay para paramihin. At pagkatapos, nakikita ng mga bata na talagang sinisikap nating magbayad. Pero kung kasabwat nyo pa ang mga bata para itago kayo sa maniningil, anong uri ng lesson ang itinuturo natin sa kanila? Kailangan nating palaki ng mga bata na mayroong mataas na level of etiquette. Kahit tayo the hope. Wala naman pwedeng manlait sa atin kahit maliit ang kita natin o kukunti ang pera natin habang wala naman tayong utang sa kanila. Yun ang importante. Level lang kayo, pantay-pantay. Kahit marami siyang pera, ano nga, hindi ka naman niya binibigyan. So, pantay lang kayo. Yung iba, pag mayaman, special agad ang treatment. Sabi mo, hoy, nagpapa-atchay ka dyan sa mayaman. Bakit? Bibigyan ka ba niya? Hindi. Ba't ka nagpapa-atchay? Kung ikaw na unang nakaupo, dumating siya, di tumayo siya kahit sa doon niya. Dahil pag umupo ka ba, bibigyan ka ba niya sa iyo isang hikaw niya? Hindi naman. Ikaw naman, baw na baw dahil lang siya mayaman. Sino ba nang-aapi sa mahihirap? Di ba yung mayaman nga? Tapos ikaw pa ang laging nangangayo papa. Mabuti sana kung binibigyan ka, hindi naman. Ang entitlement lang niya sa lahat ng courtesy dahil lang siya mayaman. Wala naman siyang binibigay. Huwag kayong ganun. Be free. You are free to be a person of dignity as long as you don't make utang. Wala ka namang utang eh. Di pareho lang kayo, equal lang kayo. Glorify God with a decent life. Even that life is deprived of all luxury, even if it is deprived of many nice things. But if you live within your means, if you spend what you earn, you are the most respectable person on the planet. Kahit ang simple-simple ng iyong buhay. Bakit natin pinag-uusapan? Because life in Jesus is a life of freedom. We must be free from debt. Mas mabuting malaya, hindi ka nag-iisip na ganyan. Hindi yung kahit ang corny-corny ng joke niya, tawa ka ng tawa kasi may utang ka pala. No? Yung kahit na ayaw mong umaten sa birthday ng anak niya, mama niya nita pa ng 2 o'clock in the morning, nandun ka dahil may utang ka. Dapat gusto mo lang pumunta, kaya ka nandun, hindi na uubliga ka dahil may strings attached ang ganyang mga bagay. Pag pinaliit natin ang ating mga pangangailangan, ay hindi natin ipapababa ang ating sarili dahil sa pagpipilit nating ma-afford yung hindi natin na-afford. We must be free from this. We must free ourselves from the love of money and from the love of luxury when we cannot afford it. At basta tayo ng utang, kahit aagawin mo pa sa kakainin mo ngayon, magbayad ka. Hindi yung pagka may pera na ayaw nang magbayad, ayaw nang i-release yung pera, may pananagutan ka magbayad. At tayong lahat may utang sa Diyos. Na dapat din tayong marunong magbayad sa Kanya. Marunong tayong magsukli sa Kanya mga kabutihan, sapagkat lahat ng ating mga tinatangkilik at tinatamasa, pahiram din, pautang din ng Diyos. At siya man nag-aantay ng sukli dahil yun ang tamang paraan. Ama naming Diyos, salamat sapagkat paminsan-minsan napapaalalahanan niyo kami sa mga pananagutan namin ito. Kung may mga kapatid dito, Panginoon, na maraming utang, lubog sa utang at natutuliro sa dami ng utang, pagpalain mo nawa na kung ano man ang ginagawang negosyo, hanap buhay, ay ito ay magiging mabunga. At nang sa ganon, may maibayad at makatapos sa mga pagpapaalipin sa utang. At nawa, Panginoon, sa mga kapatid na nagkaroon ng maraming masasaklap na karanasan dahil sa hindi naman kailangan pangungutang pero nangutang pa rin, turuan niyo kami ng leksyon. Para sa mga darating pang araw na ipapahiram niyo sa amin, we will be free from debt. And we will live a life of freedom, even though it might be a simple life. At nawa, Panginoon, sa mga nagpautang naman na ngayon ay dalang-dala na, ituro mo sa amin na kahit kami hindi nababayaran, kahit kami naiinip, dapat pa rin kami magpasalamat dahil kami yung nagpautang at hindi kami yung may utang. Na hindi kami yung nagtatago at nahihiya. At ituro mo sa amin, Lord, kung talagang may nangutang sa amin, na sinisikap naman ng lahat at hindi lang makabayad dahil hindi pa talaga kaya, ituro mo sa amin to be generous, to be kind, bigyan pa sila ng mga palugit at kung kaya namin,
Patawarin na lang at burahin ang mga utang na ito para ang mga relasyon namin hindi magkasira-sira. Lord, ituro mong lumagay kami sa lugar na kung kami yung nagpapautang to be generous, pero kung kami yung nangungutang, be strict with ourselves and pay properly. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Kung ito ang direct na pangangailangan ng inyong buhay o ng mga kamahal natin sa buhay, transmit the message of the Bible to people around you so that people may have a life of freedom. There's always a chance to straighten up our lives. There's always an opportunity to be able to pay and then live a debt-free life. Lord, teach us, hold us with your righteous right hand, and may we live debt-free lives. Turuan mo rin kami, Lord, na kung marami kaming blessing, huwag na lang kami magpautang, magbigay na lang kami. Total, ibinibigay niyo naman sa amin ang mga bagay na aming tinatamasa. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng tahimik na pananalangin, hingan niyo ang Panginoon ng personal na mensahe. Para kung tayo yung nagpapautang, o tayo yung umuutang, o tayo yung nasa gitna at naliligid tayo ng ganito mga tao, maging blessing sa atin ang karunungan ng Diyos. Lord, talk to your people. Bless us in a very practical way. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph.